mga kababayan. Katulad nito, kay Harry Roque. Tingnan nyo mga kababayan, sabi ni Harry Roque. Si Harry Roque, mga kababayan. Ito mga kababayan. Tingnan nyo si Harry Roque. Ito ang sinabi niya ngayon. Parang si Harry Roque, tanga-tanga din. Tingnan ninyo. Isang buong taon po ako nanirahan sa isang dayuhang bansa. Hindi ko ginusto ito. And then ang tanong ngayon, sino bang nag-utos sa'yong pumunta ka dyan? Sino bang nag-utos sa'yong tumira ka dyan? Diba? Mga kababayan, alam nyo kapag DDS talaga, may something, may diferensya or may kapansanan sa pag-iisip. Biruin mo, si Harry Roque, sabi niya, isang buong taon na po akong nanirahan sa isang dayuhang bansa. Hindi ko ginusto ito. So, kasalanan pa namin? Kasalanan pa naming nagbabasa dito sa sa post ng balita? Diba? Harry Roque, tanungin kita, Ma'am Yel, hello po ng Sirisa Force. Tanungin ka namin, Harry Roque. So, kasalanan pa namin, Pilipino, kung bakit ka tumira dyan. At kasalanan pa namin na umabot ka na isang taon dyan. Ang tanong ngayon, Harry Roque, bakit ka pumunta dyan? Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, resulta ng lamig yan dyan eh. Diba? Resulta ng kulang sa kain yan. At resulta yan ng mga nakakalanghap ka ng mga kanal. Diba? Resulta yan ng kakalanghap mo sa kanal. Resulta na yan ng pag-iikot mo't nagbibit-bit ka ng maleta. Sasabihin mo ngayon, isang taon ka na dyan nakatira sa dayuhang bansa at hindi mo ginusto. So kasalanan pa namin? So kami pa ang may kasalanan kung ba't ka napunta dyan? Sampalin ko yung bunbunan mo, makikita mo't sipain ko yung tuhod mong nagnana. Isang taon ka na dyan na nanirahan. Hindi, actually po, Ma'am Johannes Chang, wala pang taon si Digong. Kasi bakit? Si Digong kasi nung ikinulong, si Harry Roque nagtago na. Diba nung dumaan siya ng Tawi-Tawi, tapos lumusot siya ng Malaysia, tapos pumunta siya ng Dubai, diba medyo 6 months sila doon, dalawa nung asawa niya, nung tumira sila sa Abu Dhabi. Diba? Tapos ngayon magpo-post ka, isang taon ka nang nanirahan dyan sa dayuhang bansa at hindi mo ginusto. So, kasalanan pa namin? Sino bang nagsabi sa'yong pumunta ka dyan? Nalipasan ka na ng gutom, dapat kumain ka ng peking bigas ng Davao eh. Diba? Resulta ng kakatingin mo sa mga burat dyan sa Vienna, Austria, malalaki kasi mga sausage dyan eh. Diba? Resulta yan nung kung ano-ano lang naiisip mo. Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, walang nag-utos sa'yo na pumunta ka dyan sa Europa. Maliban kay Sara, kasi sabi mo, pinapunta ka nga ni Sara dyan. Si Sara ang sisihin mo. Huwag si PBBM at huwag kaming mga taong nakabasa at nakapanood sa mga sinasabi mo na isang taon ka na dyan at hindi mo ginustong pumunta dyan. Si Sara ang sisihin mo. Kasi di ba ang sabi mo, pinapunta ka ni Sara noong inaristo si Digong. Kasi nagpapalakad ka at nagpapalakas ka sa mga Duterte kasi dati kang lawyer ng ICC na ang akala mo'y kukunin ka ni Digong. Ang problema, paano ka kunin ni Digong? Ikaw nga mismo may kaso. Di ba? Bakit hindi ka uuwi? Alam mo, Harry Roque, naging abogado ka. Pero hindi ko alam kung saan mo nilagay. Ilang bar ka ba nag-take? Diba? Kung hindi mo pala ginusto dyan na isang taon ka nang tumira sa The Hague or sa Europa or sa Vienna, Austria, umuwi ka. Diba? Bakit hindi ka uuwi? Sino bang nagsabi sa'yo na pumunta ka dyan? At sino bang nagsabi sa'yo pahirapan mo yung sarili mo dyan? Pilipino ka naman, may lupa ka namang na inagaw sa Bataan. Kalawak-lawak ng lupa na inagaw mo.
At bakit ayaw mong pumunta ng China at gusto mo dyan sa Vienna, Austria? Eh bakit ayaw mong pumunta ng China? Alam mo, ito ang pinakabubuhan at katangahang ano ni Harry Roque na hindi niya pinag-isipan. Alam mo, sa ngayon, kung yung nilagi mo dyan sa Europe, kung dumiretso ka ng China nung tumakas ka, ang China, ay di ko alam kung miyembro sila ng ICC, at hindi ko rin alam kung miyembro ang China ng Interpol, hindi ka sana maaaresto kung nasa China ka. Ipupunta ka ng lugar na yan, wala ka namang kwenta. Kasi hindi ka naman nagagamit ni Digong. Sinabi pa nga ng kampo ni Digong, mapanira ka lang. Sinabihan ka pa nga ni Nicholas Kaufman na sinisira mo ang kanyang trabaho. Sumunod ka kay Sara, di dapat si Sara ang sisihin mo. Sabi niya kasi pinapunta daw siya ni Sara nung inaresto si Digong, nung nagkita sila tatlo, si Robin, siya, si Sara. Hindi sisihin mo si Sara, wag kami. Isang taong ka na pala dyan at hindi mo ginusto. Aba, ba't hindi mo tanungin yung sarili mo? Bakit kami? So, sino sisihin mo, si PBBM? Diba? Oo, Ma'am Winnie Fair. Sinong sisihin mo, si PBBM? Bago ka pumunta dyan, wala namang kinalaman si PBBM dyan sa kaso mo kasi sangkot ka sa Pogo. Si PBBM sumunod lang kung ano yung batas. At ang nagkaso sa'yo si Risa Hontiveros. Diba? So kung hindi mo ginusto dyan at isang taon ka na dyan, di umuwi ka, tanginaho ka. Abobo mo pala eh. Tanga-tanga ka, inutil kang paslupa kang bulok yung tuhod mong may nana. Diba? Yan resulta sa iyo sa kakakain mo ng humba. 'Di ba? Ba't hindi ka pumunta ng China? Kung pumunta ka ng China, di tiba-tiba ka ngayon sa kakain nila doon ng ano, 'di ba, ng gulay. Dalawang karne, isang gulay, tapos napakaraming kanin. 'Di ba? Ayun ang mga serving sa China eh. Hindi napagod ka sa nakakakain ng siomai. Napapagod ka sa nakakakain ng ano, tawag nun, xiaolongbao, 'di ba? Putragis na yan, sisihin mo ba naman yung tao? Wala na siyang passport yata ngayon. Wala na talaga, Ma'am Vina Valdez. Wala na, tinanggalan na siya. Kaya ngayon ang problema dyan, mga kababayan, ito nga, balibalita, yung anak ni Gloria Arroyo ang masisi dyan. Mamarites Mosnehilo po. Kasi bakit? Siya po kasi ang ambassador, correct me if I'm wrong, dyan sa Vienna, Austria. Sa ngayon. So bakit hindi gumawa ng aksyon ang anak ni Gloria Arroyo na ambassador ng Austria para damputin si Roque? Or else, kaibigan niya. Oo, Ma'am Elby Linares, nangungonsensya pa. So, sinong kukonsensyahin niya? Ma'am Miriam Suzuki, hello po. 'Di ba? Sinong kukonsensyahin niya? Tayo? Abari Roque. Nung panahong nasa Pogo ka at milyon-milyon ang kinuha mo, ni Singkong Duling wala kang inabot sa amin. Tapos ngayon nung nagka-problema ka, mandadamay ka. 'Di ba? Ma'am Emma, mamunit ng Seresa Porcilo po. 'Di ba? So yun lang, mga kababayan, yung ating reaction, no? Hindi na natin masyadong habaan kasi alas 10 na po, no? Sumobra na tayo. So, yun lang po mga kababayan, yung aking live sa mga oras na ito. So, kung napagod ka na, Harry Roque, 'di ba? Di problema mo na 'yan. Hindi na namin problema 'yun. 'Di ba? Ganun lang 'yun ka-simple. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.